Pero gagmay na ni siya nga mga bridges. O kani mga nga niyo. Kani mga nga ni class. Kani nga bridge oh. Ang nagdalag tigaw anak kani mga art wedge bricks. No, pre ana. Muna nagdalag tigaw diha. Aron lang maka-transfer siya og load from that to the pedestal or to the columns kana. Kung ana siya diha, yung transfer niya din is kilid. Kana oh, wedge bricks. Na sila no. Wedge bricks. Kani mana wedge bricks. Kani may ngani oh, wedge bricks mana. So mubo lang na siya. Ngani wedge bricks na, wala na siya reinforcement. Pero lagi massive kayo yang ano. Massive kayo yang structure. Tagko kastanan no, bagka kastanan ngana na siya, no? Okay. Bagka. So, kung mugamit ka og reinforced concrete, butangan nimo og steel ang ilalom. I-reinforce nimo mas mugamay, no? Mas mugamay imong sizes, mas modako ang strength, mas mugamay yung modako man ang strength kay nagdugang man ka og steel. So mugamay yang sections, mugamay yang sizes. So yan ano, muna naka-advantage sa reinforced concrete. It has great resistance to the action of fire and water, and in fact is the best structural material available for situations where water is present. So muna no, muna kasagara sa foundation, concrete gina, wala ta kita og steel nga foundation, puro gina concrete. Bisan pa og imong superstructure nimo, imong building nimo is steel, pero ang iyang kuan na, ang iyang foundation na concrete kid gyapon kay kusog siya mo resist og water and also with fire. Pero sa California karon nga nagsigig kalayo nga mga balay kay mga made of wood, eri sila tanan. Kay lang gimak ang Ginoo. Number 3, reinforced concrete structures are very rigid. And since this is very rigid kayo ang imong concrete, mo man sa una gigamit gini siya, gi-maximize gini siya sa una. But with the kuan karon, with the new code nga with the NECP 2015 code, ang reinforced concrete gihimo na siya nga dapat imo siyang i-design aron iyang behavior mahimo siyang ductile, dili rigid. Mahimo siyang ductile. So unsa ang ductile? Mahimo siyang mo-absorb og energy, mo-absorb og external forces, mo-absorb og displacement gamay, ana na siya. It is usually as compared to other materials. It has very long life, service life. Of course, it is a low maintenance material. Of course, kay dili mo siya kailangan maintain. Ang concrete, reinforced concrete is di mo siya kailangan i-maintain except kung na mga liki-liki, musulod ang tubig dito sa nilikian, iyang i-corrode ang reinforcement. When ang reinforcement mo start na og corrosion, mo expand man ang imong reinforcement bar, mo expand. Pag mo expand na sa mga samot din kaliki ang imong material, imong concrete, samot din siya ka-damage. So aron dili siya mahimong, aron dili na siya kailangan i-maintain, it must be designed properly.
Kaya rin kung ma-design siya properly, dili na siya magkaliki-liki. Mao na siya pinaka-importante diya. Ya, kinsa man ang trabaho ang pag-design properly, inyon ang trabaho. It is usually the only economical material available for footing, floor slab, basement walls, piers, and similar applications, of course. A special feature of concrete is its ability to be casted into an extraordinary variety of shapes, from simple slabs, beams, and columns to great arcs and shells. Basta kay pwede mapurmahan, makahimo ka og magamit nimo ang concrete. May nakatsada diya. In most areas, concrete takes advantage of inexpensive local materials such as sand, gravel, and water, of course. Pero ang water, paliton kaya po na, dili na siya basta-basta. Di na pwede basta-basta kuhaon mo sa dagat. Although daghan kay tubig sa dagat, but dili pwede itong salt water, dili pwede itong contaminated water with mga impurities, kanang gikan sa kanal, di na siya pwede. Toxic water, di na siya pwede. Remember that our cement paste is kanang kuan siya, active sa tawag kana, na siya active molecule nga mo react siya sa even water. Kung lahi, kung toxic na nga water, na posible na siya nga ma-disrupt ang chemical reaction niya. A lower grade of skilled workers or laborers is required for erection as compared to other materials such as structural steel. Compare nimo ang structural steel o ang concrete, mas dali trabaho ng concrete compared sa steel, no? Na siya. Naputay gamay nga disadvantage. Gamay lang. Concrete has very low in tensile strength, requiring the use of tensile reinforcement. So, pero para sa ako dili ni siya disadvantage sa reinforced concrete. Gitawag naman nato siya reinforced concrete, so wala na number 1 ha. Gitawag naman nato siya reinforced concrete. We are not referring sa disadvantage sa only concrete itself. We are referring to the material as reinforced concrete, not concrete itself. So, may reinforced concrete, it must have reinforcement itself. Nasa reinforcement. So, kung nasa reinforcement, then your reinforced concrete is good both in compression and tension. Forms which are expensive are required to hold the concrete in place until ma-harden na siya sufficiently. Ma-attain niya ang iyang design strength. So, in addition, false works or shoring or scaffoldings may be necessary to keep the forms in place for roofs, walls, floors, and similar structures, or beams, until the concrete members gain sufficient strength to support themselves. So, muna siya. So, that muna sana, although kani siya nga disadvantage, kuan naman na siya, masolbad naman na kung magamit ka o kaning additives. Kung magamit ka additives, so sayo na nimo matanggal imong porma. Tungtong din ka ato sa next floor. No? Ingana. The lower strength per unit of weight of concrete leads to heavy members. This becomes an increasingly important matter for long-span structures where concrete's large dead load or dead weight has a great effect on the bending moments. Basically, sa atong flexural structural elements such as beams, slabs, stairs, or even footing, kailangan siya ang iyang depth or iyang size is kayo siya. Dako kayo siya o consideration when you design those elements. Kay, like for example, kung mogamit ka og low strength nga concrete, ang may tabo kay humok man sa concrete, ang may tabo to attain the design moment or design shear, dagko din kayang structure, dagko kay mong slab, dagko imong beam, dagko imong column, dagko imong footing, joker imong building. Ano na siya, no? So,
pangit ning kasi tanawon kung puro dagko. So aron dili kayo robust ang imong structure, you might as well use high strength, or you might as well use to initially using a normal concrete, normal strength concrete. Kaya kung diretso pug ka o gamit sa high strength concrete, napoy tendency magod nga sobra ra pud ka nipis imong slab, sobra ka gamay imong beam, sobra ka gamay imong column, such that basta niwang manggod subjected na sa siya to buckling effect. So large deflection na pud iyang kontra. Large deflection iyang kontra. So kung musamot ka large ang deflection, pangit nang kita siya tanawon. Although as per calculation nimo pasado siya, pasar siya, dili siya bagsak. Pero since naay kanang kaning makit-an nimo nga kanang deflection, dako kayo yung deflection mo, maklaro gid mo sa imong mata, pangit din kasi tanawon. So dili man gud sad advisable ng dagko kay deflection kay it will entail failure. Bisan tuod og mathematically speaking dili siya failure, pero kung tan-awon nimo sa imong structure, pangit kita tan-aw nang nangabawg ng imong beam or imong slab no. So that's why gilimit po na siya sa atong NCP, sa atong Bible. Gilimit na siya. So na gilimit nga mga dimensions. So kung di sad ka pwede diretso then mo nang di ka pwede diretso mo gamit og high strength kay pag mo gamit og high strength in which mahal ra ba kayo, unya pag design nimo kay nipis kayo imong slab, unya mas gamay pa sa minimum, so gamit ka dito sa minimum, dako na siya gamay na mahulog nga dili ka economical. Okay? Nasabtan ba na niyo na? Similarly, low strength concrete means members will be relatively large. Ako na nag-mention. An important consideration of tall buildings. So, no? Pangit kayo imong structure kung kanang dagko kayo, dagko kay poste, dagko kay beam, baga kay slab. So makahatag na siya og induced stresses. Induced stresses kana silang mga naduga nga mga stresses, naduga nga mga flexural stress or shear stress or axial stress, instead wala na unta na. So nadugang siya tungod kay nahimo siyang bugat. Pag bugat siya, musamot kadako imong moment, imong shear, imong axial load. So resulta, madugangan imong kabilya. So ganadugang mong kabilya, mahal. So ana ba? So mas maito mo gamit ka considerably normal strength at first. Ayaw sugod at least 3,000 PSI pwede na yung gamiton. The property of concrete varies widely because of variation in its proportioning and mixing. Furthermore, the placing and curing of concrete is not as carefully controlled as in the production of other materials such as steel and laminated wood. Kani mo kung structural steel o laminated wood, pag kani mo gamiton as structural element, diretso na mo ni sa taod nimo, diretso na nimo itaod. Compared to concrete nga kailangan pa ka nga kailangan pa nimo tan-awon ang properties sa imong gravel ug sand, napaka-issue sa pag-mix niya, napaka-issue sa pag-place, pag-casting sa imong pagbutang nimo sa forma, napaka-issue sa imong curing, daghan kay ka og kanang ba? Daghan ka og mga opportunities nga kanang bantayonon para lang to attain a very good concrete. Failure to do that, then it would entail low quality of concrete also. Unlike sa steel, kung sa team gi-order nimo, mo giti moabot. No? Laminated wood, mo giti moabot. Ano lugar? Pero concrete dili. So, okay, cement and water, ato na nag-discuss curing. By the way, muna siya klaso. Before sa curing may tabo, nakagitawag nga chemical reaction sa imong kuano. Kung saan kay nato na giunsa nato pag mix ang concrete.
how to produce a concrete based sa inyong material testing. Di ba mag-una man ka og masa sa imong cement powder o sand. Di ba? Di ba, class? Sakto, correct. Correct. No? Pag kumandan, ma-mix na nimo imong sand ug ang imong cement powder, naanay chemical reaction ana, wala pa. Diba? Naanay chemical reaction when we mix the sand and cement powder or wala pa? Wala pa, sir. Wala pa. Pag kumandan, ato ding i-mix ang katong gravel. Ibutan din natong gravel. Mix na to siya. Karon na siya chemical reaction, wala pa. Wala pa yapon, sir. Wala pa gihapon. Karon ato na siyang butangan og tubig, ato na din sige mix, ato na din sige mix ana pala or kaning kuan, kaning sa taw kana. I-mix na to siya. Usually kung dinagko atong kuan, pala gamiton na. I-mix na nato siya. Nanay chemical reaction na wala pa. Naano, sir. Are you sure? Yes, sir. Okay. So, pag mix na to karon, after 30 minutes, ayaw pa magsugod ayang chemical reaction. After 30 minutes. So, wag gamasa pa kadiha, wala pa na chemical reaction, bisag na na tubig. No? Kay nagalaw pa man nimo siya, imo pa siya nagalaw. Pero once makasitol na siya, imo man na siyang hinay-hinayon dayon og butang dito sa puma, no? Or i-put in place na nimo, i-cast na nimo siya dito, or else kung mortar na imong gimasa, imo na siyang hinay-hinay butang dito, i-plaster nimo sa imong ibutan nimo sa imong hollow block, or finishing bali, plaster bali, finishing sa wall na lugar. Or kung sa structural elements, kanang imo na siyang i-cast in place, imo na siyang ibubo dito sa imong forma sa column or sa beam or sa slab. Now, nagbagting og ting paniud to. Wala na hurot imong minasa. After 1 hour, ay pa kanibalik. Yan, nakitaan din imong minasa nga, oy, uga-uga naman. Dugangan na nato nig tubig. Duga tubig dayon, kimasag balik, giukay og balik. Wala na to siya. Pila ka minuto ang nilipas, it's more than 30 minutes. So dapat ang kanang imong minasa ma-put in place na siya before 30 minutes. Kay after 30 minutes pagmasa nimo, magsugod na to iyang chemical reaction. Pag magsugod na iyang chemical reaction, once makauga-uga na ng imong concrete, pag likian na, kanang crack ana, dili na masumpay balik. So, dapat dili siya ma-disturb. No? So dapat ma-put in place ang imong minasa within 30 minutes. Kaya after that time, magsugod na ang chemical reaction. So meaning, dili di ay magsugod diha dayon upon mixing your mixture with water. Basta na tubig, dili pa na siya diretso ma-mix. Mag-chemical reaction. Only after 30 minutes. So pag masa ka, dali naman magmasa. Nanay tubig, dali naman na. Pag magmasa nimo, imo gid na siyang butang dito sa imo. Gamiton na gid nimo na siya. Or else mahilaw na siya. Mapanos na siya. Dili na siya pwede. Ma-weaken na siya. No? Kaya nagsugod na yung chemical reaction, ay pa nimo siya gigamit, gigalaw pa nimo siya. So imbis nag-action na itong kapilit, nagalaw pa gid nimo, so matanggal na sad siya. No, so sa kapilit, matanggal na sad siya. After a while, hindi na siya mapilit ubalik. Yan na. So mo ginay pinaka-importante. Usa anak nga kuan baya, ladi ni sa unahan no. So ang kanang curing normally 28 days.
kana nagsugod na from day 1 nagsugod og chemical reaction hangtod dito paingon sa 28 days nga ma-attain niya ang iyang full strength. Kung di gaynan niya ma-attain na siya, so ang tendency ana is usa ana is nagitawag nga dinhi o na ano ko sa unahan na nagitawag nga shrinkage. Kaya kanang shrinkage, abrupt na nga pagkauga sa imong tubig. So, mana nga dapat, during that period nga nag-curing ka, dapat pirmi ka pispis o tubig diya, o dili maughan ang imong kuan. Kaya again, ang chemical reaction will only exist kung naa kay tubig. So, kung kalit nga na evaporate ang tubig, maybe due to kuan, maybe due to kaning sobra ka init, due to weather temperature. So, kung sobra kay kainit, paspas kay na uga imong kuan. So instead nga magsigi pa to siya og chemical reaction, wala na siya tubig. So di na siya padayon sa iyang chemical reaction. Dili siya ka-attain sa iyang full strength. Muna mangliki kay sayo na uga ba. Muna gitawag siya shrinkage due to temperature, no? So nag-contract ang imong kuan. Nag-contract imong concrete when hardened. So muna kadalasan may tabo ni diya sa kanang mag-finishing na ka sa imong wall or sa imong beams and columns, mag-finishing na mo. Yan, nagmasa lagi mo, ni pagkuman kay wala na hurot tanan. Ang resulta dayon kay naniud to. After 1 hour, gibalikan, gibutang ng tubig, gimasag usab. Masa na sa butang din ka dito, plaster na din ka. Ang resulta, mapamapa ng imong dingding o kaliki. Kaya na, tawagan na shrinkage. Abrupt ang pagkakuan. Yan. Di na siya mapilit dito sa iyong sumpay sa muna. No? So, dapat inyo nang i-observe ng 30 minutes. Pero, kung tanaw ninyo nga, while gamasa ka, tanaw ninyo nga, maniud to naman ta karong taw-taw, di man to ni mahurot, pwede ninyo butangan og retarder atong additive, no, para pa extend sa iyang pa-delay sa iyang chemical reaction. So pwede niyo butangan ana i-mix ning balik. Pwede na siya, pero kung wala na pud ka nagpakabanaan na mao gid mahitabuhan na mahilaw ang imong semento. Stress-strain diagram relationship of concrete. So sa concrete, na atay gitawag nga proportionality limit. So dinhi sa proportionality limit, mao na siya ang katong stress sa concrete wherein linear ang imong proportionality. Stress versus strain. So linear siya, straight line. Pag abot diya sa straight line, na siya gitawag nga proportionality limit. So in which nagamit na ang principle sa Hooke's law is makuan pa niya, ma-experience pa niya, no? The stress is directly proportional sa strain up to the proportionality limit. After ana, maghinay na siya og deviate from a straight line. Yeah, just short distance from the proportionality limit is the elastic limit, in which the material returns the elastic limit from 0 to the elastic limit, in which it includes the proportionality limit. Ang material nato will return to its original shape, original position, original size when the load is removed. Kung tanggalon naman na, pag-apply nimo sa marabag rubber, dako lang ilagay ng rubber. Pag-apply nimo sa load, ma-deform siya, no? Pero once imo siyang i-unload ang imong load, tanggalon nimo ang load, mobalik siya sa original position, original shape, original size. So, siya ang tawag anang yang limit dia is elastic limit. So from 0 paingon din na sa proportionality limit o sa elastic limit. Ang imong material din na kuan na siya kanang sa tawag gani kanang
mobalik ang imong kwan, mobalik ang imong ang imong material mabalik sa iyang original position, original shape, original size kung ma-unload ang imong load. But kung mulapas na gani siya diha, dili na mobalik ang imong original position. So nanagid siya permanent displacement or deflection, na siya permanent kanang elongation ingana or sagging. Basta kay naay permanent deformation. Pero dili pagyapon siya maunsa until maabot siya sa ultimate compressive strength. So ang ultimate compressive strength mauna ni siya karon ang katong pinaka-ultimate strength niya, pinakadako niya nga strength. Beyond ana, after ana delikado na siya. Until sa time maabot siya sa breaking point or the rupture point. So ang rupture point, mao na siya ang failure point of the concrete nga mo crack na siya in tension. Bang. Dool ka ni siya actually, dool kayo. Doon lang guys. So, sa atong later on, wala din ni, day. Sa atong design, atay duha ka design methods. Muna atong design methods, the working strength design method and the ultimate strength design method. So sa working strength design method, ang behavior sa imong concrete is linear elastic. So naara ni siya dapit sa proportionality limit or proportionality boundary. Naara ni siya dinhi dapit, which is approximately 45% of the yield ultimate compressive strength. 45% lang. Kani na dinhi. So whatever the ultimate strength niya, 45% ana is mo gigamit dinhi sa working strength design. So since gamay ra atong gi-consider nga load, stress sa imong concrete sa working strength design, gamay ra kay 45% raman. So ang resulta is mas dagko ang imong section nga ma-design. Compared to the ultimate strength design, kana ultimate stress design, yung gigamit is the ultimate compressive strength. Mo kani gid gigamit ang maximum. So compared sa anang working strength, mas kani imong ultimate strength, mas gamay ang imong section nga ma-design. However, since nagamit ka og ultimate strength design and then daghan ka og uncertainty, daghan ka og opportunity nga kanang maka-experience ka og kanabitang kanang failure, like non-homogeneity sa imong concrete, kanang dili nagmasa kag luag kaayo niya, nagmanumano ka og masa. So meaning kada masa nimo dili man to siya, di man ka ka-assure nga pareha sila og mixing, pareha sila og water content, dili ka ka-assure ana. So meaning lahi sila og sa usa lang ka slab nimo, di ka kasiguro og pareha sila og property kada masa nimo. So usa na siya ka uncertainty, no? Pag masa nimo daghan kay kabilya sa imong beam, gimasahan nimo, di ka kasiguro nga the entire section dito sa ilalom nabutangan og simento, no? So labi na kung wala kay vibrator, na delikado siya, no? Di ka kasiguro ana. So daghan siya uncertainty. So while nag-consider ka sa iyang ultimate strength, nag-consider po din kag reduction factor. So natay i-introduce ng mga reduction factor later or soon after. So muna siya, no? Okay, so we have our Bible, the National Structural Code of the Philippines, 2015. So kaning 2015 is based on, the NSCP 2015 is based on ACI 318-11. So meaning ACI 318 2011. So ang itabo is 7th edition man siya. While ang ASEP nag-formulate siya ani pag-release sa ACI 318-11 2011 bali, ila din gi-formulate ang kaning 7th edition. So ilang man tang kopya to 2011. Copy nila. Ilang gi-convert to ka English unit man to. So i-convert nila to SI unit. Karon imbis nagplano din sila nga ilang i-release sa 2015.
So ilang gipaspasan og maayo, pinadugay man sila ani. Manang daghan kay sayop ning first print ani, ang first print daghan kay sayop. So ilang gipaspas og kuan, gipaspasan nila og rectify, convert nila to SI unit, i-reprint gikuan nila. Karon kay at the end of 2014 hina-release man ang ACI 318-14 meaning 2014. So wala na sila a choice but to release the NSCP 2015 which is based on ACI 318-11. So wala nila na-copy ang 14. However, ang ACI 11, ACI 318-11 ug ACI 318-14 is maura man hinoon sila og sulod except that ang katong sa 11 ACI 318-11 ang iyang pagka-present dito is design of flexural elements. So unsa man ang mga design sa flexural elements? Na-design sa beam, na-design sa slab, nga na ba? Nya design sa one-way slab, design sa two-way slab, nga na lugar. But ito sa 14 is, ang iyang pagka-present is design of structural element. Design of beam, design of one-way slab, design of two-way slab, ano lugar ba? Iusab nila. So, moto no, na-release ang 2015 nga daghan kay sayop. First print. So, they promise nga mag-release sila og errata kanang correction bali. Pero they never did. Ang ilang gihimo is nag-reprint na lang, ilan na lang gi-correct ang katong first print, nag-reprint din sila. Nag-release din sila og NSCP 2015 7th edition second print. So ang second print mo na tong corrected na. So I actually have both the first and second print for a while class ha. Design codes. Oh, by the way, ang atong NSCP is pili mo magpalit ani. Kita na NSCP. Class. Kinsay na NSCP. Wala, sir. Wala pa inyo. Pili mo magpalit. Magpalit mo sa ASEP sa Manila online tag 1,000. Normally that is tag 1,600 kung sa Manila mapalit, pero kung sa PICE mo mapalit or sa among organization mo mapalit sa SIAD diri Davao o diri Cagayan 1,800 na kaya naman may delivery. Pero ang estudyante murag 1,500 ra yata to. Unsa man gusto mo, tagsaan ta mo? Gusto mo class?
Sir, di may ka-decide on our own, sir. Kaya base man dyan walay budget po ang uban, sir. Dili mo gusto tagaan ta mo libre? Libre, sir. Pwede kasi. Libre ra kay PDF raman. Actually, sa among organization, sa ASEP, dili ni pwede mo hatag mo na kay mahalagi kayo niya. Gipirate pag kuna, gipirate tayo sa class. Kanang gipicturan bitaw niya, gihimong libro. Muna dako kayo siya nga file. Pero pwede ta mo tagana na alam mo sa ako gikan. Anyway, you can ma-download mo na ninyo bisan asagod. Pero ano dili na pangita pa sa internet, tagahan na lang mo diretso. Ako na siyang i-post sa atong Google Classroom, and then I will give you time to download the file. Kani siya Tagahan mo time to download kay para kaning baga kani siya class. This is 1032 pages. Tagahan mo og time to download para din ako ma-unload na ko sa akong Google Drive. Kaya dako siya nga file, 97 MB. Dako kaya nga file. So, ako nang i-upload this week siguro or after sa tong class, i-upload na ko ni, and then by the end of this week, ako nang itanggal sa Google Classroom na to, ha. Kay para di mapuno akong Google Drive. So, probably this week, inyo na sila na ma-download. Pero this is first print ni siya class. So, naani siya mga sayop. So, although nadagan mga nadinita lang mga formulas, pero naani sila yung mga sayop. So, kanang beware lang ta. Anyway, ato ang ma-discuss na to. So, kung makita ninyo nga may buwan ninyo ang second print o first print kung kani siya. Kani siya is muna siya ang wind contour map sa wind load analysis. Wind contour map is sa first print, kuan ra siya monotone ang iyang color. Pero dito sa kaning dito sa second print, colored na ni siya class. Colored na. So, mabuon ninyo siya dito kay colored. Pag colored na gani ang imong kanang wind contour map, second print na siya. Corrected na siya. Wala na siya mga error. Pero kung ingani pa gani siya, first print pa ni. So, kani siya, first print pa ni siya class. First print. Pero kanina dapat ako mahatag sa inyo. Okay, so far wala na akong kita og second print nga gi-PDF nila. Actually, libro ra man niyo, nagipicturan nila. Ila dayang gipakalat sa internet. Kay kung akong himuon ni sa ako, wala gipicturan, gi-scan din siya. Gi-scan. Kung ako ning i-scan tong akong libro, magipalit na mabungkag akong gi-scan nga libro. So, sa atong subject, although sa atong subject, we will involve ang atong chapter 4 of this book. Ang chapter 4 of this book is all about structural concrete. So, muna siya, ang chapter 4, structural concrete, muna siya ang i-copy sa ACI 318. Wait lang ha. Nabako yung file dali 318. ACI 318. Nara.
So nara siya class oh. So i-copy siya sa ACI 318-11. So na-release ni siya 2011. So ang problema lang ani kay English unit. No? Pero sa ato ini-CP, gi-convert man na siya to SI unit. Ano siya? So the entire ACI 318 i-copy na sa NCP 318-11 day. Kani 318-11 i-copy siya, gihimo siya, gi-convert siya to SI unit mo ning nasa atong NCP chapter 4 sa NCP 2015. So ako na siya i-post class para nasa mo yung reference. Okay. Balik ta din eh. So the modulus of velocity sa itong concrete is 4,700. For normal concrete, this is 4,700 times the factor 1 or 0.75. 1 for normal concrete, 0.75 for lightweight concrete times the square root of FC prime. For normal concrete, the unit weight is about 2,400 kilogram. Kilogram per cubic meter, dili 2,300. Pero kung for any other concrete, any other weight, kani atong gamiton. Weight of concrete times 0.043 times the square root of FC prime. So for normal concrete, imo nang ibutang nimo dinhi ang katong 2,400 times dayon sa 0.43. Munang mahimo siyang unsa ka niya. Mass density ang kaning atong for normal concrete 24,000 2400 day 2400 kilogram per cubic meter or 23.544 kilonewton per cubic meter. Sayop lang ni siya. And ultimate strength of concrete nasa tay, although it is mentioned in the CP nga natay 17 megapascal, this is about 2,500 PSI, 2,500 PSI equal to 17 megapascal. This is the lowest mentioned compressive strength sa concrete sa NCP. However, the minimum structural concrete for gamitin na to sa structural concrete is 3,000 PSI.
or 3 KSI or equivalent to 21 megapascal or specifically 20.7 megapascal. 24 dion para sa 3,500, 28 for the 4,000 PSI, 30 to 30 para sa 4,500, 34 to 35 para sa 5,000 PSI. So muna itong ginagamit, no? So kinsa magbuot ani? It is you, designer, ang buot. So muna ta ni. Sa steel na atay gitawag nato og longitudinal bars or rebars. So duha ka klase na sila, na ay plain bar, smooth ang iyang surface, which is normally used for dowels for concrete construction. Ug na po kay gitawag og deformed bars, kanang na ay mga rib, mga hugs, no? Normally used to anchor the steel to concrete. So kani siya ang deformed bars mo na gigamit nato sa atong reinforced concrete. Ang plain bars gigamit lang na siya para sa dowels, kanang sa pavement design. I don't know kung nakakuha mo ng pavement design. Sa pavement design na ay mga reinforcement ang kanayang construction joint, contraction joint, then expansion joint, and then longitudinal reinforcement. Longitudinal joint. Ang sa longitudinal joint, deformed bar ang igamit niya. Pero sa expansion joint, wherein ang expansion joint gina-allow man gud nga mo-move mo ana imong gi-allow nga mag-ana. Normally ana siya open. Muna na ay opening, na siya space between. Tawag sa expansion gap. Makita niyo na sa mga tulay. So sa dalan na apo na siya. So normally open siya. Bulldog ibutangan lang na siya diha og kanang asphalt, no, para di masudlan og mga balas og bato. So normally open. So naa na mga dowel sa sulod ana. Dowel, so kanang plain bars. Aron kung ting-init, mo expand ba ang material? Mo expand ang material kung ting-init, no? So mo expand siya. So ang ganana ra siya. Munang kung sa dalan, kita ni mo na sa dalan nga kanang kung normal temperature na siya opening, pero kuan siya, gi-coveran siya og kanang asphalt. Pag ting-init, mo expand man ang material. Pag expand sa material, ang katong asphalt in between mo gawas to. Mag-bulge to sa surface. Pagbalik niya tingbog na mo contract naman siya, mo contract. Pag contract niya katong asphalt di naman kabalik. So dili na siya kabalik. So mo nang magtigidig-tigidig ta sa klase. Sa magtigidig-tigidig ka kung magsakay kag sakyanan sa along sa dalan, especially sa tulay. Nasa tayo gitawag og pre-stressed steel kaning mga cables, no, high tension cables. So mo na gigamit mga cables nila gagmay, niwang ni sila gagmay. So mo na siya gigamit sa atong mo ning inaton pag pre-stressing. Dapat tayo gitawag og structural steel shapes like wide flange, I-beams, angle bars, C-section, rectangular section, tubular, and etc. Or circular pipe. So ang kaning mga structural steel pwede siya magamit sa columns, combining concrete. Pwede siya ma-combine. So ang tawag ana karon kung gi-combine nimo ang steel ug ang reinforced concrete, ang tawag ana is composite construction na din siya, no? So na mga ingana. Okay, so mausap niya ang atong deformed bars na to. So nominal size nila in SI unit or in millimeter, that is 10, 12, 16, 20, 25, 28, 32, 36. In other countries, pagani sila 52, naa sila 22.
Ana no. Unya sa putuuban. Ingana. So dinhi sa Pilipinas na ay mga 9 mga substandard ba. Ang kanang 9 is actually ang pagbaligya nila na is 10 pero 9 ra di ay. Yan na ay 8 na pagani 6. Nominal length in commercial reinforcement na kay minimum nga 6 meters ang kataas. Naapoy 7.5 special cuts, 9 meters special cut, 10.5 special cut, 12 meters special cut. So in terms of grade, na kay grade 33, grade 40, grade 60. So ang grade 33 na siya in terms of megapascal, this is actually kani round off na siya no. This is actually 228 megapascal. Kani siya is 275 or 276 megapascal. Kaning 60 is minimum of 4 na lahi bagod uban libro na gamit og 400, na nagamit og 405, na nagamit og 410, 415 or 414 point something ano no. Sa NCP mo nang gigamit sa NCP 230, 280 o 420. Pero kung gusto ka mo gamit sa katong actual gid niya nga conversion, kani siya 228 ra na. Unang sa akong sa akong Excel sheets gibutang na nako tanan kay para gibutang na lang nako tanan kay para depende sa unsay gusto nga biton sa designer or sa user sa akong program. Pakitanta mo ha. So muna akong Excel sheets. So like column. So na ako kaniyo. So FC prime na siya 17.5, 20.7, pwede po 21. Actually 20.7 and 21 pa rin mamawala na sila. 24, 27.5 and 28 mamawala na sila. 32 and 35. Dihara ko taman. No. Ano ang sa akong concrete is na ay 227.75, 228, 230. Maura na silang tulo. Grade 33 na sila tanan. 250 to 75 to 76. Maura na sila. Grade 40 na sila tanan. Napagani ang 280. Unya 380, 400, 410, 13, 14, 15, 20, maura na sila. Puro na sila grade 60. Pero dasayap ka ni ko ani ay murag 280 ni siya, 280. Anyway, muna siya no. Okay, so una color code na kay white for grade 33, na kay yellow for grade 40, na kay green for grade 60. So if both ends gani sa imong kabilya or even one end, pero usually both ends na. Kung both ends gani puro white, so meaning it is a non-wieldable grade 33. So kung puro puti, non-wieldable, dili pwede i-wielding. Muna nga, gamitan na sa og tie wire. So, non-wieldable grade 33.
Kung puro yellow, none will double grade 40. Kung puro green, none will double grade 60. Pero kung ang isa ka edge ni ana is na red, ang red nag-define siya as ang imo kunong reinforcement bar is kuan siya will double reinforcement bar. So kung may siya white o red ang pikas, so white ang pikas, red ang pikas, will double siya nga grade 33. Kung ang isa is yellow, niya ang pikas end kay red, will double siya nga grade 40. Kung ang isa is green, niya the other end is red, will double siya nga grade 60. Okay? Sabta na? Sabtan class? Basta kung naay red, will double siya. Kung wala siya red, puro lang puti, puro lang yellow, puro lang green, none will double na sila. So please be guided. Kung none will double, dili kina siya pwede will except kung spot lang, pwede na mas spot. Pero kung food well gyud dili siya pwede. Mahimo siyang brittle, makuan lang siya say tawagan na. Mahuyang lang inaon siya, malugti. Okay, this is also the strain relationship sa steel. Kung sa steel, actually duha ni siya kabuok, no? Duha ka buok na ipataas. Dito sa base sa inyong strength of materials na ipataas ani. Breaking point. So, breaking point, actually tawag siya rupture point, no? Rupture na daw. Rupture point. Kaya ang rupture point could be either be break or elongate. Kung maputol siya, ang makina maputol man, mapalong naman ang makina. Pag maputol siya, mapalong ang makina. Mas back to zero na din yung force. So wala na siya force. Kung wala na siya force, wala na siya stress. So back to zero, down na siya dito. Pag gumandya, bang, down siya dito. Pero napoy tendency nga musaka siya abruptly. Musaka siya abruptly tungod kay ang imong reinforcement bar, imong steel, mainat pa siya ba? Mainat siya abruptly. Kanang ma-elongate siya abruptly. Nga dili siya maputol. Pwede man nga na, murag tira-tira. Murag kanang sugar coat, murag sugary candy, may ana, o tira-tira. Or kanang gum, nga baga pa siya primero, pag mo siyang inaton, maniwang siya. So, nga na nitabo. So, na-abrupt change sa yung abrupt increase sa yung force with smaller insection. So, kakaniwang man siya. Kaya nainat man siya. Kakaniwang siya, kakadako ang puwersa, mapalong na rin ang iya makina. Ang testing machine. Kaya meaning, failure na to siya. Taas kayo ang increase sa force, nagkagamay ang cross-sectional area. So meaning, samot hing taas ay ang stress. Kaya P over A man. Dako ang force, gamay ang area, dako ang stress. Yan ano. So, modulus of elasticity sa steel, we assume it to be consistent to 100,000 megapascal. Na siya. And then, same yield points. So, na siya gitawag nga yield point, no? Wala ni siya sa concrete. So, ang yield point is it is the point in which the constant stress is applied but the strain is continuously increasing. From elastic limit paingon di sa yield point, straight na siya, walay na usab sa imong stress, pero naay na usab sa strain, no? Na elongate siya, na usab iyang strain without the increase of stress. Niya musaka rin sa din na siya balik until maabot siya dito sa iyang ultimate strength. Yan na, no? So muna. Okay. Muna tayo niya. Ang creeping is, wala ang creep, naa siya gitawag nga additional deformation because of the applied load for a longer period of time. Dugay kay siya so for a period of time ginagamit siya, na-applyan siya og load, na din may tabo nga creep. So creep diffraction, no? Lahi po itong gitawag nga kanang
sa tawag ato. Lahi po tong kanang anyway ako na pagitaon nga term. Kanang magkahinay-hinay siya o kanang magkahinay-hinay siya o kakrak, magkahulog ng iyang covering. Lahi po to siya. Okay, wala humana akong slide. Lahi na po ang next time. Although napatay 30 minutes. Any question, class? Class, any question? None, sir. None so far po. None, sir. So kung wala, lugangan nato itong klase. 11 slides naman ni pero murag taas-taas yung discussion ko nila. Sige, dugangan nato itong klase. So we still have 30 minutes. So structural elements. Sa itong discuss na ito kanina. So system of connected parts used to support the load, no? Isang iyang self-weight at tawag. The engineer must account for its safety, aesthetics, and serviceability, while taking into consideration the economic and environmental independent studies of different solutions before final judgment can be done or can be made as to which structural forms is most appropriate. So this design process is material properties. So kato inyong strength to okay ba itong connection class? Nadunggan pa ko niya? Nakalimot na lagi mo open sa inyong camera. Are you still with me, class? Murag nawala Yes, ko sir. Yes, sir. Murag ako nawala Yes, ka sir. Okay, thank you. Okay, padayon ta. When designing a structure to serve a specified function for public use, the engineer must account for its safety, aesthetics, and serviceability, while taking into consideration the economic and environmental constraints. Often this requires several independent studies of different solutions before final judgment can be made as to which structural forms is most appropriate. This design process is both creative and technical and requires a fundamental knowledge of material properties, katong yung strength of materials, and the law of mechanics, katong yung static of rigid bodies and dynamic of rigid bodies, or engineering mechanics, which governs materials response. Once a preliminary design of the structure is proposed, the structure must then be analyzed to ensure that
it has its required stiffness and strength. So dito sa atong structural design of buildings in the next subject or next semester, dito na to mahimo ning analysis and design. So we basically analyze our structure to determine the design stresses, the design moments, moment stresses, the design shear stresses, the design axial load stresses. Okay. Ato sang ma-check ang atong stiffness o ang iyang strength. So, ang stiffness is serviceability na requirement, while ang strength is, of course, strength requirement siya. So, daghan sila, no? Daghan na sila mga structural elements. Nagitawag nga slab. So, slabs are flat horizontal panels that support the floor. Or it can be the floor itself. It can be supported by beams, girders, or edges, on edges, or directly by columns. So like for example, kani siya, wala siya beams, no? But kuha lang siya, kanang columns lang diretso. So ang tawag ani nga design sa slab is flat slab design. While kanina din na siya mga beams and columns, na siya mga frame actually. So kung wala yung frame, columns lang diretso, flat slab design na siya. So ang slab can be a suspended conventional slab. When ka conventional slab, na siya beams. Pag wala yung beams, flat slab design na siya. So they carry gravity loads, and ang gravity loads pod and transfer them to the vertical component columns and beams. From the beams, ato din siya sa columns. And then from the columns to footing. And also act as horizontal diaphragm by transferring the lateral loads to the vertical components of the structure. So, kung conventional slab siya, nasa beams, it has actually two types na siya gitawag og one-way slab floor system, na po siya two-way slab. Although na katuluan katong gitawag nato cantilever slab, but then again, ang cantilever slab is always a one-way slab. Lahi lang ang iyang analysis portion. So, muna siya ang one-way slab. It is only supported by two opposite kanang supports, beams lugar. So, ang pag-design niya ni is diha lang nga direction. From support to support lang. So, ingani ang iyang section mitabo. No? If it is continuous to the other side, so nara din siya negative moment din ha. Kani simply supported man eh. But kung nana siya another slab dito sa isig kakilid, lahi na din ko nana siya negative moment diha. So nana siya positive negative curvature diha. Kani positive curvature na po siya negative curvature din sa ibabaw in a continuous slab system. So unsa ang one-way slab? So the length to each width, ang iyang ratio is less than 0.5, no? Or short direction die to the longer direction. Ang iyang ratio is less than 0.5. If it is equal to 0.5 or greater than 0.5 or even 1 for a square, mahimo na siyang two-way slab. So muna ang two-way slab. If it is greater or equal to 0.5, two-way slab na siya. So yung na, two-way slab na siya. Although we will go into this more deeper kung mag-discuss na ta about slab. So ang iya pong reinforcement is also two-way sad iyang reinforcement, no? Paingon dito o paingon din no? Kay double man sad ang iyang pag-design sa reinforcement. Okay. Beams and girders. So, ang beams na gitawag og simply supported, na cantilever, na fixed at both supports, or gitawag nato ni continuous at both supports, or naapod siya gitawag og continuous beam. Daghan siya several.
So unsay diferensya sa girders and beams? So basically, ang girders are also beams. However, ang girders, they are beams which carrying another beams. So ang kanang mga girder, beams na sila nga nagkarga of another beams. Okay? So ang beams, ang general term na siya for horizontal structural elements. Usually straight horizontal members used primarily for carrying vertical loads. So sometimes gitawag na sila flexural members ang kaning beams. So flexural members because beams are primarily designed to resist bending moments. However, if they are short and carries large loads, the internal shear force may become quite large and this force may govern their design. No? Kung mubura siya. Although na mga limitation na kanos sa tawgon nga regular beam at ito na siyang ma-discuss later on kung mag-discuss na sa beam design. Okay. Muna siya gitawag og positive moment curve o negative moment curve. Kana sila, no? So, kanina, positive moment na siya. Dinha, walay moment kay simply supported naman. Pero kung naga na slab dito sa unahan, na siya negative curvature diha. Mag-bound na din na siya muna na siya og sinusoidal curvature. Na siya negative moment curve diha. So muna ingani negative moment curve. Okay. Money, no? Basically, atong gidesign ang atong beam with reinforcement along its tension side only. Pero later on, as we go along sa atong beam design, naana gyapon tay compression bars. Madugangan atong compression bars. Kay usahay architects would limit the size of our beams. So limitahan nato aron dili kay dako. So kung limitahan nato, dili niya kaya nga ang compression lang ang ang concrete lang ang mukuan sa compression mo resist sa compression. So nada yung tendensya na nga dugangan natong kabilya ang top bars. Ito natong top bars kay aron madugangan ang compression strength capacity niya. So munang natay top bars mo gawas. But initially, we only replace reinforcement bars for tension. Ingani man na siya klaso. Ingani na siya klas. Initially, ingani mo na siya klas. For a homogeneous section, homogeneous material, nadha imong neutral axis. Nadha imong neutral axis. Ang imo dang stress kung naalabra siya curvature nga ingani. Ayay. Ha? Pwede nga nang dili.
Kung mahimo siyang ingana imong mahimo siyang ingana mo bend sa imong beam diya paingon. Ang resulta is mahimo lang ako na ingani ang imong kuno. Ako lang ko lang. Mahimo lang ako na ingana imong beam. Mahimo ingana, no? So, ang iyadang stress diagram dito sa inyong strength of material sa una, mahimo na din siyang ingani. Ingana. In which, kana siya mahimong compression, kani siya mahimong tension. So, kani lugar tanan, mahimong under compression na siya. Compression. While ang kaning nasa ubos, under tension ni sila. Oops. No? Dabi kay concrete man na. Unya, kay di man makaresist ang concrete sa tension. Kani under compression ni siya, no? Nya kani siya under tension. No? Nya kani siya tension. No? Dabi kay dili man makakarga o di man siya maka-carry og tension ang imong concrete. That's why we replace it with reinforcement bars. Muna na siya reinforcement bars. No? So, muna din niya itong reinforcement bars din eh. Kanang atong tension diha, reinforcement bars din na. Rebars na din na sila. So, wala na dahil na imong kuan. Stress sa imong tension, wala na dahil na siya. Wala na din na ilabot. Yan na. So, kanila na nabibilin. Wala na din na siya. Kanila na nabibilin. So, nga na din na siya. Pero, kung i-limit kayo mo ang iyang size sa imong beam, i-limit. Pag malimit ang size sa beam, na tendency nga, kaninga action, iyang capacity, moment capacity niya, iyang moment capacity diha, iyang moment capacity kay mukulang. No? Pag mukulang na iyang moment capacity, ito atong M1, kailangan siya dugang another set of moments. So this time, puro na steel, kaya wala may concrete. Gigamit naman ang concrete. Puro na din steel ang gigamit diha. Walang naakay top bars. So, ang tension nga bars, madugangan siya.
Nakakagitawag nga T2 diya. Kani siya T1 mo ni. T1 mo na. Kani bre na po di kagitawag nga C2 diya. Pero still na siya. So meaning madugangan day taog still. Narente madugangan og still diya. Ana. So ngana na siya. Maaday ni siya. Maaday ni siya. Ngana din kay M2 diya. So ngana na basically ato na i-discuss sunod. Discuss ra nato na sunod. So muna, no? So muna yung ani. Inainga na siya. Na top bars, na bottom bars. And then, kani ato na ning ma-discuss sunod class. Di siya tamo deal ani mga requirements, NCP requirements. Di siya tamo deal dia. Flexural cracks, na kay mga ngani, oh. Kaya kung na-tension sa imong, kung kulangan ng sa kabilya, mubawag na siya diya, na kay positive curvature diya, muliki na imong concrete sa tension side. Kaya again, di man lagi siya ka-resist o dili siya ka-resist og tension. Kanya kung imong reinforcement kay kulangan, muliki siya, na siya mga liki-liki diya. Kung nagani kay liki nga 45 degrees na within the pit sa iyang duol sa iyang support, shear crack po da. No? Okay, columns. Kay mga columns, no? Ani po din mga columns, kay mga reinforcement diha. Pero daghan pa ni sila. Natay gitawag nga tide column, napay gitawag nga spiral column. So ang tide column, putol-putol ay mga ties. Ang spiral is sumpay siya ka, sumpay pa sa babaw. Okay, what else? Mura. Mapani. And it's almost time. Atong testingan kung napapatay. Hindi, matugan na pa ba nato ni? All loads and structures naman ni. Sa sunod na lang po ni siya class. Sa sunod na lang ni siya class. Any question so far? Class. Any questions? Any question, class? Wala pa. Sige. Kindly open your camera para mag-attendance. Oh, unsa man may Ay mag-ask lang ko, sir, if mag-send ba og labos. Wala pa ko'y silabos kay pangayoon pa na ako sa department, sa mga pa ko sa department, and then ay din ko makapost kung nanay ako. Okay? Okay, sir, thank you. Okay, sige. Pati tong rubrics, base na dito sa rubrics ang kuan. Na dito sa syllabus ang rubrics. Any other questions? Wala na? Kindly give me your smile. Ato bang sa inyong camera,